Nangyari na ba sa inyo na nagising kayo sa gitna ng gabi, hindi makagalaw, at may naramdaman kayong parang may kaaya-ayang bigat na humihilik pa sa dibdib ninyo? Malamang, pinili na naman kayo ng pusa ninyo bilang personal, buhay, at mainit na kabanya. Ang cute, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang ito simpleng paraan para magpainit o makahanap ng komportableng pwesto? Sa likod ng malambot na bunton ng balahibo na yan, nakatago ang libu-libong taong instingto, matinding emosyonal na koneksyon, at napakahinang senyales tungkol sa relasyon ninyo. Sa video na ito, ibubunyag natin ang lahat ng sikreto sa likod ng kakaibang ugali na ito. Malalaman ninyo kung bakit kayo ang pinipili ng pusa ninyo at hindi ang sopa o sarili niyang higaan, kung ano talaga ang gusto niyang sabihin sa inyo, at kung bakit ang pagtulog niya sa inyo ay itinuturing na pinakamataas na forma ng tiwala ng pusa. Maghanda kayo dahil pagkatapos nitong video, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong natutulog na alaga. At kayo, ganyan din ba ang ginagawa ng pusa ninyo? Mag-comment na agad sa ibaba kung saan niya gustong matulog sa inyo para lubusan nating maintindihan kung bakit ginagawa kayong una ng pusa ninyo. Kailangan nating bumalik ng kaunti sa nakaraan. Ang mga ninuno kasi ng ating mga alagang pusa ay mga solitary hunter noong nasa kagubatan pa sila. Hindi lang sila biktima ng mas malalaking hayop, kundi sila rin mismo ay naging maninila. Ang dual status na ito ang nagtanim ng isang fundamental na bagay sa DNA nila, ang pagiging maingat. Para sa pusa, ang pagtulog ang pinakadelikadong panahon nila. Kapag tulog, hindi nila makontrol ang paligid at hindi rin nila agad mapapansin ang anumang panganib. Kaya naman, ang pagpili ng tulugan ay hindi tungkol sa ginhawa, tungkol ito sa survival. Hinding-hindi matutulog ang isang pusa sa lugar kung saan hindi sila nakadarama ng 100% kaligtasan. Ang sinaunang instingto na yan ay hindi nawala. Buhay pa rin yan sa inyong cute at malambot na alaga. Kaya kapag nagdesisyon ang maliit na predator na ito, ang inapo ng mga ligaw na pusa na matulog sa inyo, nagpapahayag siya ng isang bagay na napakalakas. Sinasabi niya, sa tabi mo, kalmado ako ng sobra, kaya pwede akong maging ganap na walang depensa. Ang pag-unawa rito ang susi sa lahat ng iba pang dahilan na tatalakayin natin. Una sa lahat, talakayin natin ang pinakapopular at pinakahalatang dahilan, ang paghahanap ng init. Ang mga pusa ay tunay na mahilig sa kaginhawaan at matinding comfort. Mas mataas ang normal na temperatura ng katawan nila kaysa sa tao, umaabot sa mga 38 hanggang 39 degrees Celsius. Para mapanatili ito, kailangan nilang magsunog ng enerhiya. Pero, bakit pa mag-aaksaya ng enerhiya kung makakahanap sila ng handa, buhay, at ligtas na pinagmumula ng init? Ang katawan mo, ang perpektong pampainit na gumagana sa buong magdamag. Sa paghiga sa iyo, nagtitipid ng sarili nilang resources ang pusa habang nasisiyahan sa init at coziness. Sobrang totoo ito, lalo na kapag malamig ang panahon o kung mahamig sa loob ng bahay ninyo. Mapapansin mo na mas matagal silang nakadikit sa iyo tuwing taglamig. Ngunit hindi lang dapat dyan umiikot ang lahat. Ang init ay simula pa lang, isa itong magandang bonus. Ang tunay na mga dahilan ay mas malalim at mas interesante at may koneksyon ito sa psikolohiya at emosyon. Para sa mublak na ito, perpekto ang isang visual gamit, ang thermal scanner, na nagpapakita sa kung paanong ang init ng katawan ng tao ay nagpapainit sa pusa. Tumungo na tayo sa pangalawa at marahil pinakamahalagang dahilan, ang pakiramdam ng ganap na kaligtasan. Alam naman natin na ang tulog ay panahon ng kahinaan para sa pusa. Sa ligaw, naghahanap sila ng mga tagong lugar
para makatulog. Kuweba, lungga, or matataas na sanga kung saan hindi sila maabot ng mga mandaragit. Ngayon, sa loob ng inyong bahay, ikaw ang nagiging pinakaligtas na lugar para sa kanila. Bakit? Dahil ikaw ang kanilang pangunahing tagapagtanggol. Ikaw ang pinakamalaki at pinakamalakas na miyembro ng kanilang pride or pamilya. Sa tabi mo, ramdam ng pusa na siya ay binabantayan. Alam niya na hindi mo siya sasaktan at naniniwala siyang ipagtatanggol mo siya sa anumang potensyal na banta. Ang amoy mo, ang tunog ng iyong paghinga, at mismo ang iyong presensya ay lumilikha ng hindi nakikitang safety dome para sa kanila. Sa pagtulog sa iyo, iniaasa niya sa iyo ang kanyang kaligtasan. Lubusan niyang ipinagkakatiwala ang kanyang buhay. Ito ay isang hindi ka panipaniwalang papuri mula sa isang nilalang na ang mga instingto ay matagal nang nagsasabi. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, maging handa ka palagi. Sa sandaling iyon, hindi ka lang niya amo. Ikaw ay isang buhay na kuta. Maaaring ipakita ang animation kung saan may protective glow or barrier na lumalabas sa paligid ng pusa na natutulog sa tao. Alam nyo ba na para sa inyong pusa, mayroon kayong kakaibang amoy? Ang ikatlong dahilan ay ang inyong natatangi at nakaka-relax na amoy. Mas matindi ang pang-amoy ng mga pusa kumpara sa tao. Para sa kanila, ang mga amoy ay mistulang wika, paraan para makipag-usap at makakuha ng impormasyon. Mayroon kayong personal na amoy na alam at gustong-gusto ng inyong pusa. Inia-associate niya ang amoy na ito sa tahanan, pagmamahal, pagkain, at seguridad. Sa tuwing humihiga siya sa inyo, para siyang lumulubog sa ulap ng amoy na pamilyar at kalmado para sa kanya. Ito ay parang aromatherapy para sa kanyang nervous system. Nag-aalis ng stress at nagdudulot ng kapayapaan ng loob. Bukod pa rito, kapag natutulog siya sa inyo, nagiiwan din siya ng sarili niyang amoy. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkuskos at paglalabas ng pheromones mula sa mga glandula sa kanyang mukha at paa. Sa ganitong paraan, nagaganap ang pagpapalitan ng amoy. Minamarkahan niya kayo bilang pag-aari niya at sabay sinasalo niya ang inyong amoy. Pinatitibay nito ang inyong relasyon at lumilikha ng isang kolektibong amoy pamilya na nagsasabi sa lahat ng iba pang hayop. Ito ang pamilya ko, ang teritoryo ko. Biswal. Ipakita kung paanong may hindi nakikitang scent particles na nanggagaling sa tao na masayang nilalanghap ng pusa. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na dahilan, ang hiwaga ng iyong pagtibok ng puso. Alalahanin mo, saan ba unang nakukuha ng kuting ang pakiramdam ng seguridad? Siyempre, sa tabi ng inang pusa. Naririnig niya ang pag-ungol nito at siyempre, ang ritmikong pagtibok ng puso niya. Para sa kuting, ang mga tunog na iyon ay kasing kahulugan ng ganap na ginhawa, init at gatas. Kaya naman, kapag humiga na ang pusa mo sa dibdib mo, para bang bumabalik siya sa panahong iyon ng kanyang pagiging paslit, walang inaalala. Ang regular at tumpak na pagtibok ng iyong puso ay ang pinakamagandang oyaye para sa kanya. Ito ay nakahihikayat, nagpapahinahon, at nagpapahiwatig na ang lahat ay maayos, matatag, at ligtas ang mundo. Tinutulungan siya ng tunog na ito na mag-relax at makatulog ng mahimbing. Kaya hindi katakataka na maraming pusa ang pumipili talaga sa dibdib para roon magpahinga. Likas sa kanila na hanapin ang ritmong ito na pamilyar sa kanila mula pa noong isilang sila. Hindi lang ito simpleng reaksyong pisikal. Ito ay malalim na pangangailangan emosyonal para sa pakiramdam ng proteksyon na ibinibigay ng paulit-ulit at buhay na tunog na iyan. Dito, pwedeng magpakita ng animasyon ng sound waves na nanggagaling sa puso ng tao patungo sa tainga ng natutulog na pusa. Kung magiging tapat tayo
Para sa mga pusa, tayo na ang pinaka-ideal na muebles. Ang panglimang dahilan ay ang lambot at ang walang katulad na komportable. Isipin mo, mainit ka, malambot, at humihinga ka na nagbibigay ng banayad at nakakaantok na paggalaw. Walang anumang banig, kahit pa ang pinakamahal, ang makakapantay sa isang buhay at humihingang unan. Ang katawan mo ay umaayon, lumilikha ng mga komportabling hukay at kurba na perpektong salukan ng katawan kapag nag-curl up sila. Ang tiyan, dibdib, ang kurbada ng mga tuhod. Lahat yan ay first class na lugar para matulog. Bukod pa rito, hindi tulad ng ordinaryong unan, tumutugon ka. Maaari mo pang haplusin ang pusa nang hindi mo namamalayan na nagbibigay sa kanila ng dagdag na kaligayahan. Ang mga pusa ay mga eksperto sa paghahanap ng pinakakomportabling lugar sa bahay at kung paulit-ulit ka nilang pinipili, ituring mo na itong pinakamataas na papuri para sa kalidad ng pagiging muebles mo. Nag-imbestiga sila at ang konklusyon nila, ikaw ang pinakakomportabling tulugan sa buong apartment at mahirap nang makipagtalo riyan. Isipin mo na lang ang isang test drive ng iba't ibang ibabaw ng higaan kung saan titingnan at huhusgahan ng pusa ang unan at kumot bago tuluyang humiga sa tao at bigyan ito ng 5 bituin o 5 stars. Ang ika-6 na dahilan ay nagbibigay diin sa lahat ng ating napag-usapan. Kapag nakahiga at natutulog sa iyo ang pusa mo, ito ang pinakamataas na antas ng pagtitiwala. Nauna na nating sinabi na ang pagtulog ay ang pinakamaselang at pinaka-vulnerable na estado ng isang pusa. Sa pagpili sa iyo bilang kanyang higaan, ipinapakita niya na nagtitiwala siya sa iyo ng 100%. Nakakasiguro siyang hindi mo siya sasaktan, hindi ka gagawa ng biglaang kilos, at hindi mo siya itutulak o ihuhulog. Naniniwala siyang habang tulog siya, poprotektahan mo siya. Pag-isipan mo ito, ang munting mga ngaso na ito na mula sa lahi ng maiingat at independenteng ligaw na pusa ay hinahayaan ng sarili na maging lubos na walang laban sa iyong piling. Ipinapakita pa nga niya sa iyo ang kanyang tiyan, ang pinaka-vulnerable na bahagi ng katawan niya, dahil alam niyang hindi mo siya gagambalain. Ang makuha ang ganitong level ng pagtitiwala mula sa isang pusa ay isang malaking tagumpay. Ibig sabihin, tama ang lahat ng ginagawa mo. Nilikha mo para sa kanya ang isang kapaligiran ng pagmamahal at kaligtasan at sinasagot ka niya sa ganitong paraan na talagang nakakaantig. Hindi ito simpleng nakasanayan lang, kundi isang sadyang pagpili batay sa malalim na paniniwala at tiwala sa iyo. Visual, maaaring ipakita ang isang pusa na nakahiga ng patihaya sa isang tao, kasama ang caption na antas ng pagtitiwala, sukdulan. Ang pang-7 dahilan ay nakaugat sa kanilang instinct bilang nagmamay-ari. Ito ay ang tinatawag na territorial behavior. Ang mga pusa ay sadyang territorial, kaya minamarkahan nila ang lahat ng itinuturing nilang kanila. Kasama riyan ang kanilang teritoryo, mga gamit, at syempre, ang kanilang mga tao. Mayroon silang espesyal na glandula sa mukha, baba, at pads ng paa na naglalabas ng pheromones, mga kakaiba at natatanging chemical signal. Kapag natutulog sila sa inyo, nagpapahid o nagmamasa gamit ang kanilang mga paa, iniiwan nila ang amoy nila sa inyo. Para sa ibang hayop, isa itong malinaw na hudyat. Akin ang taong ito. Bahagi siya ng teritoryo at pamilya ko. Huwag kang lumapit. Kayo ang pinakamahalaga niyang yaman at gusto niyang ipaalam ito sa buong mundo. Kaya kapag humihilik ang pusa ninyo sa inyo, hindi lang siya nagpapahinga. Nagsasagawa siya ng mahalagang trabaho bilang property administrator. Kayo ang pinakapaborito niya, ang pinakamahalaga niyang pag-aari. At
buong pagmamalaki niyang idinedeklara ang karapatan niya sa inyo. Ito na ang pinakamataas na papuri mula sa pusa. Hindi lang kayo basta nagmamay-ari, kayo ang sentro ng kanyang universo na kailangang bantayan at markahan ng maigi. Sa screen, pwedeng magpakita ng nakakatuwang animasyon kung saan nagtatatak ang pusa ng bandila sa tao na may nakasulat na pag-aari ni Murka. Ang ikawalong dahilan ay ang pinakanakakaantig ng puso. Ito ay direktang pagpapakita ng pag-ibig at matinding pagmamahal. Walang salita ang mga pusa para sabihing, mahal kita. Kaya naman, ipinapahayag nila ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng body language. At ang pagtulog sa ibabaw mo ay isa sa pinakamalinaw na paraan ng kanilang pagsasabi ng mahal na mahal kita. Sa ganitong pag-uugali, hinahanap ng pusa ang pisikal na koneksyon. Gusto niyang maging napakalapit sa taong itinuturing niyang pamilya. Ito ang paraan niya ng pagyakap sa iyo. Balikan mo ang alaala kung paano matulog ang mga kuting. Magkakadikit, nakakulong katabi ang kanilang ina. Nakakatulong ito sa kanila hindi lang para uminit, kundi para maramdaman din nilang konektado sila na nagpapatibay sa kanilang samahan. Kapag hinahanap ng adultong pusa mo ang iyong katawan para matulog, inuulit lang niya ang nakasanayang kilos na ito. Para sa kanya, ikaw ang kanyang nanay, ang kanyang kapatid, o ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Gusto niyang makasama ka sa pinaka-intimate na oras niya, ang oras ng kanyang pagpapahinga. Ito ay isang malalim na emosyonal na kilos na nagpapakita ng matinding pagkadikit niya sa iyo. Kaya, kung regular na sa iyo natutulog ang pusa mo, makasiguro ka, hindi ka lang niya nakikita bilang pinanggagalingan ng pagkain, kundi isang tunay na minamahal at kabilang sa kanyang buhay. Visual. Makikita ang isang puso na lumilitaw sa itaas ng pusa habang natutulog ito sa tao. Ang pangsyam na dahilan ay tila hindi inaasahan, pero napakaluhikal. Ito ay tungkol sa kontrol at pagmamasid. Ang mga pusa ay sadyang mausisa at gusto nilang hawak nila ang sitwasyon, kahit pa natutulog sila. Kapag natutulog ang pusa sa ibabaw mo, nakakakuha siya ng perpektong pananaw o vantage point. Una, alam niya agad ang bawat kilos mo. Kung sakaling bumangon ka, magigising din siya kaagad. Kaya niyang bantayan ang pinakamahalaga niyang tao. Pangalawa, dahil sa taas mo, maganda ang tanaw niya sa buong kwarto. Kahit pa naghihilik-hilikan lang siya, naririnig at nakikita pa rin ng pusa ang mga galaw at ingay sa paligid at iniivalutain niya ang sitwasyon. Lalo na kapag natutulog sila sa dibdib o balikat mo. Ito ay isang madiskarteng posisyon, kaya pinagsasama ng pusa ang ginhawa at ang obligasyon. Nakakapagpahinga siya ng komportable at ligtas at sabay niyang ginagampanan ng kanyang tungkulin na magpatrolya at magbantay sa pinakaimportanting bagay. Yan ay ikaw mismo. Siya ang personal mo at balahibong bodyguard na hindi umaalis sa kanyang pwesto kahit pa natutulog. Para sa parting ito, pwedeng gumamit ng nakakatawang larawan ng pusa na may binokular or may suot na uniforme ng gwardiya habang natutulog sa ibabaw ng tao. Ang ikasampung dahilan ay magdadala sa atin pabalik sa pinakaunang mga araw ng buhay ng inyong alaga. Ito ay tungkol sa mga alaala niya noong kuting pa siya. Kadalasang, habang umaayos siya para matulog sa inyo, magsisimula siyang humuni at magmasabwaang sa inyo gamit ang kanyang mga paa, naglalabas-pasok ng kuko. Ang rehipiksong ito ay tinatawag na milk step o pagmamasa. Ginagawa ito ng mga kuting kapag dumidede sa kanilang ina. Sinisigla nito ang pagdaloy ng gatas. Kahit matanda na, nananatili ang likas na ugaling ito at gumagana sa mga sandali ng labis na ginhawa.
kaligayahan at kaligtasan. Kapag nagmamasa ang pusa sa inyo, para bang sinasabi niya, ganito kasaya at kaginhawa ang nararamdaman ko, tulad noong kasama ko si inay. Bumabalik siya sa pagiging inosenteng kuting at sa sandaling iyon, nagiging parang kapalit na inang pusa niya kayo. Ang pagtulog sa inyo, kasabay ng purr at pagmamasa, ay ang pinakamataas na antas ng pagpapahinga at kaligayahan. Lubos siyang nagtitiwala sa inyo at iniuugnay kayo sa pinakamasarap at pinakaligtas na sandali ng kaniyang buhay. Isa itong napaka-personal at nakaaantig na ritual na nagpapakita ng lalim ng kaniyang pagmamahal. Sa visual, pwedeng ipakita ang magkahiwalay na eksena. Isang munting kuting na nagmamasa sa kaniyang inang pusa at sa tabi naman nito, isang adultong pusa na nagmamasa sa kaniyang amo. Ang ikalabing isang dahilan ay konektado rin sa ritmo ng pintig ng puso, pero mayroon itong sariling elemento. Ito ang nakakapagpatahimik na tunog ng iyong paghinga. Kapag natutulog ka, ang iyong paghinga ay nagiging malalim, pantay, at may ritmo. Para sa matalas na pandinig ng pusa, isa na naman itong pari-pareho at nakakaantok na tunog na kahalintulad ng dagundong ng alon. Sinasabi nito na ikaw ay kalmado at relax, na nangangahulugang ligtas ang buong paligid. Ang ritmong ito ay parang isang meditasyon para sa pusa. Nakakatulong ito sa kanya upang isynchronize ang sarili niyang paghinga, maging mahinahon at mabilis na makatulog. Kung napansin mo na minsan na ang pusang natutulog sa dibdib mo ay sabay humihinga sa iyo, yan na nga yun. Nakikiayon siya sa daloy ng iyong pagiging kalmado. Isa pa itong patunay kung gaano kasensitibo ang mga pusa sa ating kalagayan. Hindi lang sila naghahanap ng mainit na lugar, kundi isang lugar na punong-puno ng aura ng kapayapaan at harmoniya. At ang iyong pantay na paghinga habang natutulog ang pangunahing pinagmumula ng aurang ito. Pwede nating ipakita sa isang animasyon kung paanong nagsasynchronize ang mga wave ng hininga ng tao at pusa na parehong nagkukulay ng isang nakapapawi na kulay. Ipinapakita ng ikalabindalawang rason na ang pagtulog ng pusa sa iyo ay hindi lamang nakakabuti sa iyo, kundi pati na rin sa kanya. Ito ay mabisang paraan para maibsan ang stress ng iyong alaga. Ang mga pusa, tulad ng tao, ay nakararanas din ng stress at pagkabalisa. Malalakas na ingay, paglipat ng bahay, pagbisita sa veterinaryo, o pagdating ng bagong miyembro ng pamilya, lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kanila at magpabago sa kanilang pakiramdam. Sa mga pagkakataong ito, kailangan nila ng suporta at higit sa lahat ng pakiramdam ng seguridad. At saan nila ito mahahanap? Walang iba kundi sa kanilang tao. Ang iyong presensya, ang amoy mo, ang init ng iyong katawan, at ang regular na tibok ng iyong puso, lahat ng ito ay napakalakas na panlaban sa stress para sa isang pusa. Kapag nakayakap sila sa iyo, pakiramdam nila ay ligtas sila sa anumang gulo o panganib ng labas na mundo. Bumababa ang level ng cortisol o stress hormone niya, habang tumataas naman ang oxytocin, ang hormone ng pagmamahal at koneksyon. Kaya, kung ang pusa mo ay biglang dumikit at matutulog sa iyo matapos ng nakababahalang pangyayari, tandaan mo, hindi lang siya naghahanap ng lambing, nagpapagaling siya. Ikaw para sa kanya ay parang isang living tranquilizer, ang pinaka-epektibo at pinaka-maaasahan. Para bang may stress meter ang pusa na bumabagsak sa zero sa sandaling dumikit siya sa kaniyang amo. Itong panglabintatlong dahilan, kahit mukhang halata, kailangan talagang bigyan ng espesyal na pansin. Natutulog ang pusa sa iyo dahil sigurado siyang hindi mo siya sasaktan. Ang kaalamang ito ay nakabase sa lahat ng nakaraang karanasan niya sa iyo.
Naaalala niya na pinapakain mo siya, hinahaplos, kinakalaro, at hinding-hindi mo siya sinasaktan. Ang bawat positibong interaksyon ninyo ay lalong nagpapatibay sa isip niya na ikaw ay isang nilalang na mapagkakatiwalaan at mabait, hindi tulad ng isang walang buhay na bagay. Gumagalaw ka at maaari kang maging posibleng panganib. Pero, base sa kanyang karanasan, nagkokonklusyon ng pusa. Ang taong ito ay ligtas kahit pa natutulog. Nahuhulaan niya ang kilos mo at ganoon na lang ang tiwala niya sa iyo. Kaya handa siyang matulog sa ibabaw mo sa kabila ng mga hindi mo sinasadyang paggalaw. Kung nagkaroon siya ng kahit kaunting negatibong karanasan sa iyo, hinding-hindi niya ipapakita ang ganoong klaseng kahinaan. Kaya, hindi lang ito tiwala sa sandaling iyon, kundi ito ay tiwalang pinaghirapan at nakuha sa paglipas ng panahon dahil sa mabuti mong pakikitungo. Sa bawat pagkakataong nakakatulog siya sa iyo, para bang sinasabi niya, inaral na kita at napagdesisyunan ko na mabuti ka. Nagtitiwala ako sa iyo. Visual instruction. Ipakita natin sa screen ang kartoteka sa isip ng pusa, ang file para sa may-ari, kung saan may mga markang nagpapakain, naghahaplos, mapagkakatiwalaan. Ito ang ikalabing-apat na dahilan at ipinapaliwanag nito ang sosyal na kalikasan ng ugaling ito. Ang pagtulog niya sa ibabaw mo ay isa sa mga paraan para palakasin ang inyong koneksyon at samahan. Kahit pa ang mga ninuno ng pusa ay sanay sa pag-iisa, sa proseso ng pagiging alaga, natuto silang mamuhay sa mga grupo o tinatawag nilang pride. Sa isang cat pride, mayroon silang mga ritual na nagpapatibay sa relasyon ng bawat miyembro. Kabilang dito ang pagdilaan o allo-grooming, ang pagkiskis sa isa't isa, at syempre, ang magkasabay na pagtulog. Kapag ang mga pusa ay natutulog ng magkadikit, nagkakaroon sila ng iisang amoy at kinukumpirma nila ang kanilang katayuan bilang miyembro ng iisang pamilya. Ang inyong pamilya ang siyang itinuturing na pride ng iyong pusa. At ikaw, ang pinakaimportanting miyembro. Sa pagtulog niya sa iyo, isinasagawa ng pusa ang mahalagang sosyal na ritual na ito. Para na rin siyang nagsasabi, tayo ay iisang pangkat, tayo ay pamilya. Ang ugaling ito ay mas importante, lalo na para sa mga pusa na nag-iisang nakatira sa bahay na walang ibang kasamang pusa. Ikaw ang tanging social partner niya. Kaya ginagamit niya ang lahat ng paraan para patibayin ang koneksyon ninyo. Hindi lang ito basta instingto, ito ay sadyang pangangailangan na mapabilang sa isang grupo. Para sa biswal na paglalarawan, maaari mong ipakita ang larawan ng mga ligaw na leon na sama-samang natutulog sa kanilang pride. At sa tabi nito, ang pusa mo na mahimbing na nakahiga sa iyo. Ang panlabinlimang rason ay nagpapakita kung gaano kasensitibo ang mga pusa. Natutulog sila sa inyo dahil ramdam na ramdam nila ang inyong pagmamahal. Talagang mahusay silang bumasa ng ating mga damdamin. Nahuhuli nila ang tono ng ating boses, ang ekspresyon ng muka, at ang body language natin. Alam nila kung kailan tayo masaya, malungkot, or galit. Kapag nagpakita kayo ng pagmamahal at paglalambing sa pusa, ramdam na ramdam niya ito. Nakikita niya kung paano kayo sumasaya kapag lumalapit siya, kung paano ninyo siya haplusin ng may pagmamahal, at kung paano ninyo siya kausapin. Ang positibong enerhiya na ito ang humihila sa kanya palapit. Likas sa kanya na hanapin ang pinanggagalingan ng positibo at init. Hindi lang init ng katawan, kundi pati na rin ng emosyon. Kung mahal ninyo ang inyong pusa, gagantihan niya ito ng pagmamahal at gugustuhin niyang laging nasa tabi ninyo. Ang pagtulog niya sa inyo ay ang paraan niya ng pagsagot sa inyong pagmamahal.
Para bang sinasabi niya, alam kong mahal mo ako at mahal din kita, kaya gusto kong malapit lang ako sa iyo. Ito ay isang proseso ng bigayan. Ang pagmamahal ninyo ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo at masayang pumupunta roon ang pusa para magpahinga at mag-charge ng inyong init. Sa screen, maaari nating ipakita kung paanong may mga hindi nakikitang enerhiya na hugis puso ang umaagos mula sa mapagmahal na amo papunta sa pusa. Ang ikalabing-anim na dahilan ay ang matinding lakas ng ugali o nakasanayan na nabuo na niya simula pa noong kuting siya. Kung nakuha mo ang kuting na napakaliit pa at pinayagan mo siyang matulog sa iyong katawan mula pa noong una, asahan mong gagawin niya pa rin iyan kahit na malaki na siyang pusa. Para sa kanya, ito ay magiging isang matibay na ritual, isang normal at inaasahang pag-uugali. Mula pa noong kuting siya, ang dibdib o tiyan mo ay naiugnay na niya sa pinakaligtas at pinakamalambing na lugar sa buong mundo. At ang koneksyon na ito ay naiiwan sa kanya habang buhay. Kahit pa maging isang malaki at may itsurang pusa siya, sa puso niya, nananatili pa rin siyang isang munting kuting na humahanap ng proteksyon sa kanyang malaki at mainit na magulang. Ang gawin na ito, na matibay na nasuportahan ng taon-taong positibong karanasan, ay nagiging hindi na mapaghihiwalay na parte ng kanyang buhay. Hindi niya na maisip kung ano pa ba ang ibang paraan. Ito ang kanyang tradisyon, ang ritual niya bago siya matulog. Kaya, kung susubukan mo siyang itaboy, baka talagang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa tingin niya, ito ang pinakanatural at pinakatamang pwesto para siya matulog. Sa pamamagitan ng visual, maaari tayong magpakita ng time-lapse. Isang munting kuting na natutulog sa dibdib ng tao na unti-unting lumalaki habang ang nakasanayang matulog sa parehong pwesto ay nananatili. Ang ikalabing-pitong dahilan ay tungkol sa isang tanyag na paniniwala na ang mga pusa raw ay nakagagaling ng tao at nakakaramdam ng masakit na bahagi ng katawan. Alamin natin kung ano ang totoo at kung ano lang ang gawa-gawa. Totoo, madalas nating marinig ang mga kwento na humihiga ang pusa mismo sa lugar na sumasakit. Ngunit mayroon itong paliwanag na siyentipiko at walang kinalaman sa hiwaga. Ang anumang pamamaga sa katawan ay sinasamahan ng lokal na pagtaas ng temperatura. Halimbawa, ang masakit na kasukasuan ay mas mainit ng kaunti kaysa sa mga nakapalibot na tissue. Ang mga pusa, sa pagkakaalam natin, ay napakasensitibo sa init at laging naghahanap ng pinakamainit na lugar. Kaya naman, likas sa kanila na piliin matulog sa bahagi ng iyong katawan na bahagyang mas mainit dahil sa pamamaga. Ibig sabihin, hindi ka ginagawa ng diagnosis ng pusa. Hinahanap lang nito ang pinakakomportabling pampainit. Pero ang paghuni nito, yan, mayroon talagang therapeutic effect. Napatunayan na ang purr ay gumagawa ng tunog sa mga frequency na nakakatulong sa pagpapagaling ng tissue at pagdikit ng mga buto. Kaya kapag natutulog sa iyo ang pusa at humuhuni, posibleng talagang nakakatulong ito sa iyong paggaling. Pero ginagawa nito, yun ang hindi sinasadya, dahil lang komportable at masarap ang pakiramdam nito. Kaya iwanan na natin ang alamat. Isipin mo na lang ang pusa na parang may hawak na termometro na sadyang pinipili ang pinakamainit na bahagi ng iyong katawan. Ang ikalabing-walong dahilan? Napaka-praktikal at lohikal ito, lalo na kung iisipin mo ang pananaw ng isang pusa. Ikaw ang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng importanteng resources sa buhay niya. Pagkain, tubig, malinis na litter box, seguridad, at mga laro. Lahat yan nanggagaling sa iyo. Sa isip ng pusa, matibay ka ng konektado sa lahat ng magaganda at mabubuting bagay sa buhay niya. Kaya naman,
Ang pagiging malapit sa iyo ay isang malinaw na benepisyong pang-estratehiya. Sinisigurado nitong hindi siya malilate sa oras ng pagkain. Tinitiyak din niya na makakakuha siya ng kanyang cuddle o lambing sa oras mismo na magising ka. Kapag nakahiga siya sa ibabaw mo, para siyang nagbabantay o nakamonitor sa lahat ng galaw mo. Nasa mismong sentro siya ng kanyang resource center. Sa madaling salita, nasa sentro siya ng lahat ng kailangan niya. Isa itong ugaling likas na nakatuon sa pagtiyak ng sarili niyang kaginhawaan. Bakit pa matutulog sa malayo kung pwede namang matulog mismo sa ibabaw ng bodega ng pagkain at libangan? Isa itong napakatalino at mapag-isip na hakbang mula sa iyong alaga. Ipinapakita nito na hindi lang nagmamahal ang pusa mo, kundi alam na alam niya kung sino ang pangunahing pinagkukunan ng lahat ng biyaya sa bahay at mas gusto niyang manatiling malapit sa pinagkukunan na ito hanggat maaari. Ang ikalabinsyam na dahilan, ito ay tungkol sa kung paano ka kumikilos habang tulog. Ito ang iyong pagiging madaling hulaan. Sa umaga, panay ang iyong galaw. Naglalakad sa bahay, nagtatrabaho, nagluluto, para kang isang bagay na hindi matatag. Visual A. Ipakita ang taong gumagalaw ng aktibo sa araw, naglalakad, nagluluto, habang ang pusa ay nanonood mula sa malayo. Pero pagdating ng gabi, nag-iiba ang lahat. Habang tulog, halos hindi ka gumagalaw. Ang mga paggalaw mo ay banayad at madaling mahulaan. Para sa pusa na nagpapahalaga sa pagiging stable, nagiging perpekto kang plataporma para magpahinga. Alam niyang hindi aalis itong mainit at malambot na pulo sa loob ng ilang oras. Kaya makakapag-relax siya ng tahimik, nang walang takot na bigla siyang maistorbo. Ang pagiging madaling hulaan na ito ay nagbibigay ng dagdag na pakiramdam ng seguridad o katiwasayan. Inaral ng pusa ang iyong sleep cycle at pinili niya ang panahong iyon kung kailan ka pinakatahimik para sa masinsinang pagdikit. Patunay lang ito kung gaano sila kaobserbante at katalino. Umaangkop sila sa ating paraan ng pamumuhay at ginagamit ito para sa sarili nilang ginhawa. Ang kawalang galaw mo sa gabi ay isang imbitasyon para sa pusa, imbitasyong masayang-masaya niyang tinatanggap. Visual B. Ipakita ang taong mahimbing na natutulog habang ang pusa ay payapang nakahiga at nakadikit sa kanya. At panghuli, ang ikadalawampung dahilan, ito ang pinakasimple, pero ito rin ang pinakamahalaga. Natutulog ang pusa sa iyo dahil, simple lang, ikaw ang paborito niyang lugar. Oo, maaari tayong mag-aksaya ng oras sa pag-aaral ng mga instinto, amoy, at temperatura. Pero minsan, mas simple ang lahat kaysa sa iniisip natin. Lahat tayo ay may paboritong upuan o sulok sa sofa. May sarili ring gusto ang pusa mo at ikaw ang paborito niyang lugar. Sa lahat ng sofa, silya, higaan at banig sa bahay, ikaw mismo ang pinili niya. Dahil sa tabi mo, siya ang pinakamasaya. Ito na ang pinagsamasamang dahilan, init, seguridad, pagmamahal, ginhawa at tiwala. Ikaw ang personal niyang paraiso, ang perpekto niyang lugar para magpahinga at matulog. At marahil, ito na ang pinakamalaking papuri na matatanggap mo mula sa malaya at mapagmataas na nilalang na ito. Hindi lang niya tinitiis ang presensya mo. Aktibo ka niyang pinipili araw-araw. Mas gusto ka niya kaysa sa ibang opsyon. Pahalagahan mo ang mga sandaling ito dahil patunay sila na nakalikha ka ng perpektong mundo para sa iyong alaga. At ikaw ang sentro ng mundong iyon. Final na tingnan, isang masayang tao habang mahimbing na natutulog ang pusa sa kanya at ang lahat ay naliligo sa mainit na liwanag. So, mag-recap na tayo. Kung bakit natutulog sa atin ang pusa, ito ay isang simponiya ng napakaraming dahilan. Hindi lang ito simpleng paghahanap ng init dahil sa instinto.
Ito ay isang komplikadong cocktail ng pakiramdam ng seguridad, matinding pagtitiwala, teritorial na instinto, pagpapakita ng pagmamahal, at pagpapalakas ng inyong sosyal na koneksyon. Ang tibok ng puso at paghinga mo ay nagsisilbing lulabay para sa kanya, at ang amoy mo naman ang pinakamabisang pampakalma. Kaya ito ang importanteng realization. Sa susunod na magising ka sa gabi, habang nakadagan sa iyo ang malambot niyang katawan, at ang una mong iisipin ay, hindi na naman ako makakakilos. Huminto ka sandali. Dapat mong intindihin, hindi ka nakakulong. Ikaw ay ang pinili. Sa sandaling yon, ikaw ang pinakaligtas, pinakamainit, pinakakomportable, at pinakamahal na lugar sa buong kalawakan para sa munting mandaragit na ito na nagtiwala sa iyo ng kanyang buhay. Ikaw ang kanyang kuta, ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito para mas maintindihan mo ang iyong alaga, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong interesting na pagtalakay mula sa mundo ng mga hayop. At syempre, i-click mo rin ang notification bell. Ngayon, may tanong kami sa iyo. Ano ang pinakakakaiba o nakakatuwang lugar na pinili ng pusa mo para matulog? Baka sa ulo mo o sinubukan niyang umupo sa mukha mo? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section sa ibaba. Siguradong magiging sobrang interesante para sa amin na basahin iyan.